Hindi po tayo pwedeng maging kaibigan sabay ng mundo at ng Diyos. Ang totoo, ang sino mang nagpapatuloy na maging kaibigan ng mundo ay nabubuhay bilang ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Santiago 4:4. Ganito po ang sinasabi. Kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Gusto kitang tanungin, kapatid, napakadali mo bang madala sa makamundong pag-iisip? Isa ka bang mapagkompromisong mananampalataya na kabilang kay Kristo o isa ka rin bang nagmamahal sa mundo? Kung titingnan po natin ang ating buhay ngayon, masasabi mo bang kaibigan ka ng Diyos o ng mundo? Hindi sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga Kristiyano ay hindi dapat maging kaibigan ng mga hindi Kristiyano. Ang malinaw na binibigyan din ng Biblia ay ang mga Kristiyanong piniling magpatuloy na mamuhay ayon sa karunungan ng mundo na pinaghaharian ng inggit at ambisyon, at hindi namumuhay bilang kaibigan ng Diyos. Alam na alam po natin na ang Diyos ay laban sa mga nagkakasala at nagnanais sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa mundong ito. Mababasa natin sa 10 utos, siya ay isang mapanibughong Diyos at hindi niya kinukonsinti ang pakikipagkaibigan sa mundo. Hindi po tayo pwedeng maging kaibigan sabay ng mundo at ng Diyos. Ang totoo, ang sino mang nagpapatuloy na maging kaibigan ng mundo ay nabubuhay bilang kaaway ng Diyos. Dalangin ko lang mula ngayon, talagang magawan natin ang paraan, mamuhay sa araw-araw na ang layunin ay bigyang lugod ang ating Panginoon at patuloy na ipahayag ang sinasabi sa Marcos 14:36. Panginoon, hindi kung ano ang nais ko, kundi ano ang iyong kalooban. Dalangin ko lang po, simula sa pagtanggap natin sa ating Panginoon bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, piliin natin ang maging kasama ng Panginoon. Piliin natin na sa bawat desisyon na ating gagawin, wala tayong ibang pangingitiin maliban ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat marapat lang maging kaibigan ng kataas-taasang Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.